Sa umiikot na ulap ng pag-iral, kung saan naghahari ang kaguluhan at ang kawalan ng katiyakan, mayroong isang walang hanggang pilosopiya, isang bikon ng kalinawan sa gitna ng bagyo. Ang Stoicism, na ipinanganak mula sa isipan ng mga sinaunang pantas, ay nag-aalok hindi lamang ng isang landas, ngunit isang paraan ng pagiging isang etos ng katatagan at kabutihan na lumalampas sa mga edad. Isipin, kung gugustuhin mo, isang buhay na hindi nakatali mula sa mga kapritso ng kapalaran, kung saan ang unos ng damdamin ay nagbubunga sa matatag na kamay ng katwiran. Ito ang pangako ng Stoicism hindi lamang upang magtiis, ngunit umunlad sa harap ng kahirapan, upang lilukin ang ating pagkatao mula sa marmol ng pangyayari, upang makahanap ng aliw sa hindi nababagong katotohanan ng kosmos. Sa paghahangad ng halaga sa buhay, ang Stoicism ay nag-aalok sa atin ng isang roadmap, isang mapa na nakaukit ng karunungan ng mga taong nauna na sa atin sa landas na ito. Si Marcus Aurelius, ang pilosopo hari, ay nagpapaalala sa atin na ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Sa katunayan, hinuhubog ng ating mga perception ang ating realidad, at sa pamamagitan ng pagmaster ng ating mga pag-iisip, nagagawa natin ang ating kapalaran. Gayunpaman, ang Stoicism ay hindi lamang isang pilosopiya ng isip, ngunit ng pagkilos. Si Seneca, ang walang humpay na estadista, ay humihimok sa atin na tanggapin ang kahirapan ng may mahinahon at hindi natitinag na espiritu. Sa pamamagitan ng tunawan ng hamon na uhubog ang ating pagkatao at sa pamamagitan ng matatag na pagpupursige na tayo ay nagwagi. Ngunit marahil ang tunay na kakanyahan ng Stoicism ay hindi nakasalalay sa kawalan ng damdamin, ngunit sa karunungan nito. Si Epictetus, ang pinalayang alipin na naging pilosopo, ay nagtuturo sa atin na hindi kung ano ang mangyayari sa iyo, ngunit kung paano ka tumugon dito ang mahalaga. Sa bawat pagsubok, sa bawat pagdurusa may pagkakataon upang linangin ang katatagan, linangin ang tibay ng loob, lampasan ang panandalian at yakapin ang walang hanggan. Kaya, sama-sama tayong sumakay sa paglalakbay na ito. Isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, ng self-mastery, ng self-transcendence. Pakinggan natin ang panawagan ng mga Stoic at sa paggawa nito, maging mga arkitekto tayo ng ating sariling kapalaran. Sapagkat sa crucible ng kahirapan, sa gitna ng kaguluhan ng pag-iral, hindi natin nasusumpungan ang kawalan ng pag-asa, kundi ang pagpapalaya. Isang pagpapalaya ng kaluluwa, isang pagpapalaya ng espiritu, isang pagpapalaya na walang hangganan. Yakapin ang Stoic sa loob mo, at sama-sama, tayo ay bumuo ng isang pamana na umaalingaw-ngaw sa mga talaan ng panahon. Isang pamana ng katapangan, ng karunungan, ng kabutihan. Sapagkat sa bandang huli, hindi ang mga parangal ng mga tao ang tumutukoy sa atin, kundi ang nilalaman ng ating pagkatao, ang hindi matitinag na espiritu ng Stoic na nagniningas sa gitna ng kadiliman ng kosmos.